Magandang araw po sa ating lahat. Maayong adlaw kanatong tanan. Ako po si Anthony Chua Dahili, the punong barangay of this barangay, at the same time the lupon chairman of this barangay, Carumatan, Culambugan, Lanao del Norte. Before we will proceed to discuss the Katarungan Pambarangay Law, so please like and share this video for as long as we can help to the other constituents to know about the Katarungan Pambarangay Law and the implementations of the Katarungan Pambarangay Law in its respective barangay. So let us proceed now. So ano nga ba ang basihan sa pagpapatupad ng Katarungan Pambarangay Law? So yan po ang tatalakayin po natin. So ang mga basihan po sa pagpapatupad ng Katarungan Pambarangay Law ay ito po. Ang Republic Act 7160 or known as the Local Government Code of 1991 or LGC, ang batas na ipinagpapatupad sa pagpapatakbo ng Katarungan Pambarangay Law. Ang Katarungan Pambarangay Law ay nakapaloob sa section or under section 399-422 Chapter 7 Title 1 Book 11. Ang PD 1508 ay ipinawalang bisa. So atin pong tandaan, ang PD 1508 ay ipinawalang bisa ng Republic Act 7160. Pero, may pero po tayo. Kung ating titingnan ang bagong batas, makikita na karamihan sa probisyon nito ay reiterasyon lamang ng mga probisyon ng PD 1508. Based sa Section 421 ng Local Government Code, ipinoklama ng Department of Justice noong Hunyo 1, 1992 ang Katarungang Pambarangay Law Rules upang maipatupad ang nasabing mga probisyon sa Local Government Code na nakapaloob sa rules na ito. Ang mga alituntunin na nagbibigay detalye sa pagtatag, pagtatakbo at pangangasiwa ng lupong tagapamayapa at pangkat ng tagapagsundo. Kasama rin dito ang proseso sa pag-aayos ng mga hidwaan sa barangay. Mga alituntunin na ito ay naging epektibo noong Hunyo 2, 1991 sa parehas na araw na ito ay opisyal na nailathala sa Official Gazette. At pong tandaan, noong Hulyo 15, 1993, ang Korte Suprema na naman. So, ang Korte Suprema na naman ay nag-issue ng Administrative Circular Number 14-93 na nagbibigay utos sa lahat ng korte bilang kondisyon sa pagsampa ng kaso sa korte o sa anumang opisina ng gobyerno na kailangang dumaan muna sa proseso ng Katarungang Pambarangay Law. Maliban na lamang kung ang kaso ay labas ng jurisdikasyon ng Katarungang Pambarangay Law. So yun lang po ang tatalakayin po natin. That would be all our topic to discuss. It is all about the Katarungan Pambarangay Law and the next video, and we will discuss again the other topic of the Katarungan Pambarangay Law. So once again, please like and share this video for as long as we can help to the other constituents to know about the Katarungan Pambarangay Law, and most especially the implementations of the Katarungan Pambarangay Law in every respective barangay. So yun lang po. Magandang araw po sa ating lahat. Maayong buntag kanatong tanan. Ako po ang inyong lingkod, Anthony Chua Dahili, the lupon chairman of this barangay, Carumatan, Culambugan, Lanao del Norte. Magandang araw po sa ating lahat. Maayong adlaw kanatong tanan.